It's good that we are celebrating the memorial of Saint Scholastica in a more festive way. Kasi kadalasan, parang wala lang siya. Hindi natin masyadong pinapansin si Saint Scholastica despite na nandyan siya sa tabi natin. But today, I pray that this will be a beginning of a big celebration for her in this church. Because we believe that Saint Scholastica and Saint Benedict cannot be separate, especially in the life of prayer, the life of being with God. Si Saint Scholastica ay hindi siya masyadong nagkaroon ng mga malalaking milagro na katulad ni Saint Benedict. However, merong isang milagro na doon siya mas kilala. There was one time na sila'y nag-uusap ni Saint Benedict and they're talking about God. At itong si Benedict ay nagmamadali. Gusto na niyang umuwi. Pero si Scholastica ayaw pa. Kasi siguro by that time talagang she's really thirsty for God and she knows that Benedict has more knowledge and experience of God. Kaya ayaw niyang paalisin yung kanyang kapatid. No? Huwag ka muna umalis, saka na. Ayaw talaga ni Benedict na magpapigil. Alam mo, ginawa ni Saint Scholastica, nanalangin na sana ay umulan ng malakas. And it did happen. No? Sa nangyari, ulan ng malakas. Hindi nakaalis si Saint Benedict. So, that miracle is associated to Saint Scholastica. And according to the biographers, sabi nila na she was only able to, sabi natin, affect or convince God to do that because of her relationship with Him. Even si Abraham, di ba? Si Abraham was able to challenge God because he is a friend of God. You can actually, in the experience of Saint Scholastica and Abraham, you can somehow, para bang sinasabi nila na you can change the mind of God. You can influence the mind of God as long as you are a friend of God. Yun po yung pinaka-key doon. As long as you're a friend of God. And how to become a friend of God? My brothers and sisters, how can you become close to God? The gospel is very clear to its message tonight. Ang sinasabi niya is, if you want to have a relationship, a deep relationship and knowledge about who God is, meron tayong kailangang lampasan. At itong mga lampasan natin ay ito yung mga tradisyon na sa loob ng simbahan ng Katoliko talagang we're very good in this. Yung mga, pag sinabi natin mga tradisyon, I'm referring to sa theology, the little T traditions. Ibig sabihin yung mga fiesta. Ang simbahan ng Katoliko, napakagaling sa fiesta. Talagang months of preparation, yung mga fiesta. Do you remember si Father Steve, ayaw niya ng Santa Cruzan? Kasi sabi niya, pagandahan lang yan. Wala namang masyadong spiritual doon sa nangyayari, kundi pagandahan lang ng damit ng mga sagala. And if you really look into it, totoo. No? Kasi minsan money contest pa. Yung mga Santa Cruzan natin. Kung sino yung mananalo, siya yung reyna. Wala siyang masyadong lalim. Kumbaga, lahat ay for the sake of performance. For the sake of show.
mapag-imbabaw. Hindi siya lumalalim. Kaya itong istorya nga dito, kinwestiyon nila si David, di ba? Kasi sinasabi nila kay Jesus na, bakit? Bakit nila ginagawa yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa templo? At yun nga, sabi ni Jesus, talagang nagalit siya sa kanila. At para bang pinamukha sa kanila na what you're doing are just performance. There's no depth in your relationship with God. How do we know if someone has a deep relationship with God? Malalaman po natin in our personal and secret decision making. Kapag ba walang nakakakita, naisip mo ba na tingnan kung ang iyong desisyon ay mali? Kapag walang nakakita. Kasi marami po sa atin yung pag nalalaman, syempre, maging mabait. Pero kapag walang nakakita, pwedeng gawin. At nakakatawa nga dito sa Pilipinas, sabi nila, meron daw tayong 11 and 12 commandment. Alam niyo po ba yan? Narinig niyo na? Di ba? Oh, grabe. Hindi niyo narinig. Eto, kitang-kita niyo sa Senado ngayon. Ang 11th commandment is, huwag pahuhuli. Yun, yung pang 11th commandment, no, na talagang kitang-kita mo, huwag pahuhuli kung nakagawa ka ng mali. At ang pang 12 is, pag nahuli ka, huwag aamin. Yun yung pang 12. No? Kaya yung ating mga cry for them to resign, it will not happen. Kasi ayaw nilang pahuli at never silang aamin. So, yun. Pero ang sabi nga is, they go to Mass. They ask the priest for blessing. Actually, tomorrow, ako po ay pupunta sa Congress. Kasama ko pa ang obispo with 11 priests. Merong misa doon and there will be a dialogue between the church and some of the congressmen there. Sabi ko, pupunta ako para makichika kung ano yung mga pinag-uusapan. And alam mo, sabi nga ni Bishop, sana walang mga media. Kasi bakit ngayon lang sila naghahanap ng misa ngayong panahon na ito? Dati meron naman silang misa, pero mga pare. Pero why bishops? At bakit may camera? Anong ibig sabihin nun? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Na nagsisimba ka, sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus, pero sa likod nun, there's another life which is very worldly, very selfish, very greedy, and unfair. At dito nagagalit ang ating Panginoon. Dito nagagalit ang Panginoon. At sana nga ay magiging katulad tayo ni Saint Scholastica na talagang firm ang kanyang pananampalataya. No? Talagang nung nabuhay siya sa loob ng monasteryo, talagang she really followed the Lord. No? Follow the Lord. Na kahit na yung mga saints natin, why they became saints? Because even in the face of death, they will not change their mind, they will not change their faith. Kaya meron tayong San Pedro Calungsod, kaya meron tayong San Lorenzo Ruiz. Kaya di ba kayo nagtataka kung bakit yung mga saints natin ay puro lay? Lay yung dalawa nating saints. Katulad niyo po ang ating dalawang saints. Hindi pare, hindi madre. Kasi siguro sinasabi sa Pilipinas, the lay will bring the faith, no, to God. Kaya napakaganda pong tingnan natin na kahit pala sila ay lay, hindi sila nasa seminaryo, hindi nasa kumbento, pero naging santo sila because they chose God. Especially
in times of suffering and challenges. Hindi nila tinalikuran ng kanilang pananampalataya. At ito yung personal relationship with Jesus, my brothers and sisters, na talagang alam mo kung sino si Lord. Kilala mo siya, na hindi ka niya pababayaan. Kahit anong mangyari, no? He will always be there for us. Kaya let's pray for that grace, just like Saint Scholastica, na sana ay mas lalo nating makilala kung sino talaga si Jesus. Ang unang aalisin ni Jesus sa atin pag talagang lumalim yung faith natin sa Kanya ay insecurity. Yan ang unang-una niyang alisin sa atin, insecurity. Kasi punong-puno tayo ng insecurity sa buhay. Yan ang unang-una niyang alisin. Papalitan niya yan ng trust and peace. Yun ang ipapalit niya. Kasi we know that our God is bigger than this life. Our God is bigger than this world. Our God is bigger than your family. Our God is bigger than our bodies, our spirit. No? So, let's pray that we will encounter the Lord slowly. Ito naman yung kagandahan sa Panginoon. Unti-unti. God is so patient. Napaka-pasensyoso ang Diyos. Hindi niya minamadali kung kailan tayo ready. And we pray that someday we'll be ready just like Saint Scholastica.